Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo ay mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo ay pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Kayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." "Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Kayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula sa Diyos ako. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stand for God, and He will stand by you. Manindigan para sa Diyos, at Siya ay titindig sa tabi mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang aral na pwede nating matutunan sa tatlong kaibigan ni Propeta Daniel sa ating unang pagbasa. Naalala niyo ba yung tatlong pangalan na paulit-ulit nating narinig kanina sa ating unang pagbasa? Sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Ito yung aral na tinuturo ng kanilang kwento sa atin. Stand for God, and He will stand by you. Manindigan para sa Diyos, at Siya'y titindig sa tabi mo. Despite the warning of the king, what's the name of the king again? King Nebuchadnezzar. Sa English, Nabucodonosor, sa Tagalog naman, sa kabila ng babala ng hari na sino mang hindi sumamba sa rebultong kanyang ginawa ay itatapon sa naglalagablab na apoy. Sa dinami-dami ng mga Israelita, 3 lang ang hindi sumunod. Lahat sumamba. Lahat
sumunod sa hari na sambahin ang rebultong ginawa niya. At ang tatlong iyon ay ang magkakaibigan na sina Sadrach, Mesak at Abednego. At dahil doon, nagalit ang hari. Anong dahilan? Bakit ayaw niyong sambahin? Tanong niya. Para sa tatlong magkakaibigan, walang ibang Diyos, kundi ang kanilang Panginoon. Wala silang sasambahin, wala silang paglilingkuran na ibang Diyos, kundi ang kanilang Panginoon. They're more than willing to face the punishment just for them not to serve or worship any other gods. Imagine that kind of faith wherein their own lives are at stake, nakasalalay ang kanilang buhay, pero okay lang sa kanila. Basta wag silang sumamba sa kanino mang Diyos-Diyosan. Nakakahiya naman dun sa mga hindi nakapasa ng board exam at nagalit na sa Diyos, 'di ba? Nakakahiya naman dun sa yung mga nagtampo dahil hindi man lang sila ma-answered prayer. Oh, nakakahiya naman. Oh, it's not even a matter of life and death, and yet you turn back to God. You got angry at God. Samantalang itong tatlong magkakaibigan, even they give up their own lives. It is okay. Basta wag lang silang sumamba sa Diyos-Diyosan. Huh? It's not even a matter of life and death. Kaya minsan yung drama natin, no? Bumagsak lang sa board exam, akala mo life and death na. Oh, hindi pa. Hanggang 30 exam yan. Paulit-ulit, no? Don't lose hope. Yung mga hindi answered prayer, o baka wait a minute lang ang sagot. Father, 10 years na eh. O baka sa ika-15th year. But sobra naman, Father. Well, we do not know. Just wait. It's not yet a matter of life and death. Bakit? Mamamatay ka na ba? Di ba hindi pa naman? May 5 years pa to wait. But look at these three friends of Prophet Daniel. They're more than willing to give up their lives. Imagine that kind of faith. Sinong hindi ang titindig sa ganong klaseng pananampalataya? Sinong hindi ang tutulong sa ganong klaseng paniniwala? And this is the reason why God take care of them. Inilayo sila sa kapahamakan. Anong nangyari? Nung tinapon sila sa apoy na naglalagablab, na 7 ulit pang pinainit, what did the king see? Anong nakita ng hari? 4 na imahe ng tao. Kaya nagtaka yung hari eh. Di ba 3 lang yung hinagis natin? Bakit 4? At ang yung nakikita kong 4, imahe ng Diyos. Imahe ng Diyos. Stand for God, and He will stand by you. At sa huli, niligtas ng Panginoon ang 3 nanindigang magkakaibigan. And this is also the message of Jesus in our gospel today. Nung sinabi niyang, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y magiging mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. To follow, to obey means to believe in Jesus' teaching and promises, no matter what. Ganyan ang pagsunod. Pag sinabing sumunod, buong pagtitiwala, buong paniniwala.
Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Ibig sabihin, ang panghawakan ang sinasabi ng Diyos. Panghawakan ang pangako ng Diyos. Panindigan ang tinuturo ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus, ang salita niya ang tunay na makapagpapalaya. Pansinin natin, yung mga bumitaw sa salita at pangaral ng Diyos, nasaan? Naging alipin ng kasalanan. Di ba? Kasi bumitaw sa gabay, bumitaw sa pangaral, hindi naniwala sa tinuturo, kaya sa huli, nagkanda ligaw-ligaw. Hindi malayo yan sa mga anak na nawala dahil hindi sumunod sa magulang. Walang pinagkaiba yan sa mga estudyanteng bumagsak dahil hindi nakinig sa kanilang mga guro, sa turo ng guro. Ganon din sa atin, sa mga naligaw ng landas, hindi kasi sumunod sa sinasabi ng Diyos. Hindi kasi kumapit sa salita ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo kailangan ng paggabay mula sa Diyos. And even as priests, we need God. We need the guidance from God. We need His words, or else we will fall. My dear brothers and sisters, around us, sa paligid natin, napakaraming katulad ng Haring Nabucodonosor. Yung mga taong magpapalayo sa atin sa Diyos. Mga bagay o pangyayaring ilalayo tayo sa Diyos. Gaya na lang ng sakit. Sometimes, yung mga sakit natin, sobrang tampo natin, ba't natin di na pinagdadaanan, nilalayo tayo sa Diyos. Also, our failures. Yung mga bumagsak sa board exam, di na nagsimba. Our anger, temptations, and even sin. These are all King Nebuchadnezzar in our lives na nagpapalayo sa atin sa Diyos. But remember, the lesson that Jesus and the three friends of Prophet Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego taught us. Stand for God, and He will stand by you. Manindigan para sa Diyos, at siya'y titindig sa tabi mo. Amen.